Praise God. Hallelujah. Amen. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito, sa buong lakas at pagpapala na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. So umagang ito, narito po ang katunayan ng iyong patuloy at walang patid na pagpapala mo sa aming mga buhay. I-bless mo po ang aming mga isipan, i-bless mo po ang aming mga pangdinig, ang aming puso, para po sa inyong salita na aming po mapapakinggan sa oras na ito. I-prepared mo po ang aming buhay para po sa mga blessings na patuloy po namin tatanggapin galing po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong Holy Spirit na siyang kasama namin sa oras na ito at pangunahan mo po kami sa aming pong pagsamba at ikaw po ang mataas sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Upo tayo. Praise God. Magandang umaga. Sigurado kayo? Mukhang hindi tayo sigurado na magandang umaga. Praise God. Batiin mo ngayong katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang umaga. Ayan. No? Today, this is a blessed. Ito ay pagpapalang araw sa bawat isa sa atin. Dahil makakarinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo naman, kadalasan, every Sunday lang po tayo nagkakasama. No, kaya napakahalaga po ng mga oras na ito para po ating mapagbulayan ang salita ng Diyos. At kapag ito po i-absorb po natin sa ating mga sarili, ito po ay siyang magbibigay sa atin ng lakas sa loob ng linggong ito. Praise God. Ang ating mundo, no, labis-labis na po yung karunungan. Lumalagpas na. No? At tayo din naman, as a Christian, as a believer, mayroon po tayong mga karunungan, kaalaman na nanggagaling po sa ating Panginoon. Instead, yung ating pong wisdom ay hindi po ito galing sa mundo. No? Bigay po ito sa atin ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, ang karunungan na galing sa sanlibutan, ito ay patungo sa kapahamakan. But ang karunungan galing sa Diyos ay siyang magdadala sa atin sa isang mapayapa, mapagpapala at masaganang buhay. Wholeheartedly trusting in the Lord. Buong pusong magtiwala sa ating Panginoon. Ito po ngayon ang kakulangan ng ating buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, parang napakadali lamang na i-apply ito sa atin. Buong puso, hindi niya sinabing kalahati lang, 1/4, 1/2, or buo. Buo ang puso natin na hinihingi ng Diyos na ating ibibigay upang ipagkakatiwala natin sa Kanya. Mayroon po tayo itong 7 hakbang na pag-aaralan patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Nakuha ko po ito sa libro ni Andrew Cura. No? Pero hindi lahat ito. May mga pinick up lang ako ng mga kukunti lang. Tapos aral-aral at ibinigay naman sa atin ng Holy Spirit ang mga tamang gagawin. No, alam po natin na kapag tayo ay nasa diwa o sa panahon ng pagbabasa ng Biblia, napakasarap po na tayo ay ma-filled o mapuno ng Kanyang Espiritu Santo para maunawaan natin ang Kanyang mga salita. You know this, na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia,
At ito po'y naunawaan natin ng malinaw. Ito po ay napakasarap ng ating pakiramdam. No, napakaganda po ng dating nito. No? Na-absorb po natin ang Word of God sa buhay natin. Para po siyang pagkain. No, na kapag ito ay kinain natin, ito po ay pumapasok sa lahat ng part ng ating katawan para bigyan siya ng lakas. Ito po ngayon ang ating kailangan. Praise God. Buong puso, pagtiwala sa Diyos. Sabi rito sa verse 5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Sige nga po, basahin natin. Sabay-sabay. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Gusto mo bang sumabit? Gusto mo ba ang buhay na sablay? Gamitin mo ang sarili mo. Sinisigurado sa atin ng Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay. But according to this word, according to the Bible, na isinulat ng isang napakarunong na tao, na walang kapantay, na galing ito kay Haring Solomon. Ang sabi niya, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Ilagay natin ang ating kamay, ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. At anong sabi niya? Ikaw ay, verse 6, sa lahat ng gagawin, sige po, basahin natin. Sa lahat ng kanyang alalahanin upang ikaw mapatnubayan sa iyong mga tatahakin. Praise God. Tayo po yung naglalakbay sa mundong ito. 1,000 miles ang per seconds per minutes na ating nilalakbay sa mundong ito. At sa mga panahong ito, pwede po tayong magkamali. Pwedeng ma-error ang ating buhay. But the Bible is concrete. Konkrito po siya nagsasabi. Sa verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang pagtatagumpay ay nasa ating Panginoon. Maraming mga taong nagiging matagumpay sa mundong ito. But pagkatapos ng kanilang buhay, wala na. But ang tagumpay na sinasabi po rito ni Haring Solomon ay tagumpay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Praise God. Basahin natin. May isa pa, Tony. Sa araw, sabi niya, daily step to trust in the Lord with all your heart. Isa yan sa 7. Sa ating araw-araw na paghakbang kasama ang ating Panginoon, ang ating mga ginagawa sa buong araw na ginagawa natin ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Wag mong gamitin palagi ang iyong sarili. Huwag mo paandarin palagi ang iyong pagiging makasarili. Dahil sa sarili natin ay wala tayong magagawa. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Most of us have faced, ilagay mo nga, Tony, meron yan eh. Lahat tayo, praise God. Mabagal na rin yung ating computer para si pastor na. Most of us have faced disappointment, which have taught us and we can only depend on ourselves.
Mas. Sabay-sabay natin basahin. Ano na mangyayari kapag nagdidepende tayo sa sarili natin? Ha? Karamihan sa atin ito yung ating ginagawa. Nakadepende tayo palagi sa ating sariling gawa, sa ating sariling karunungan. Pero kung tinanggap na natin ang Panginoon, parang hinihimok tayo ng Diyos ng karunungan na ibinigay niya sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang anak ay gamitin natin para ito ay lumago. Lumago. Praise God. Romans chapter 11, verse 33. Sabi niya, sabay-sabay, basa. Praise God. Sino ba may hawak ng karunungan? Sabi dito, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Ano ba yung hinanap natin sa mundong ito? Ano ba yung gusto natin makamit sa mundong ito? Ano ba yung mga pangarap na gusto nating marating sa buhay natin? Ano pa ba yung mga plano natin to our future? Lahat pong ito ay nasa kamay ng Diyos. Nasa Panginoon. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. At di matarok ang kanyang karunungan, kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang kapasihan? O sino ang makakaunawa ng mga Sino ang makakaunawa ng mga pamamaraan gaya ng nasusulat? Praise God. Sino ba yung nakakaunawa? Sino ba yung makaabot, makahukay, tarukin ang karunungan ng Diyos? Ito po'y sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Roma. Ano po? Walang makakaabot, walang makakarating sa karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. Kaya parang sinasabi niya rito, ilagay natin, ipagkatiwala natin. No, parang binigyan ng paliwanag ni Apostol Pablo ang sulat ni Solomon dito sa Kawikaan chapter 3. Na bagamat ito'y doon sa Old Testament, dinala niya ito sa New Testament upang makarating sa atin. Kaya dapat ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon, nasa Diyos. May mga pagkakataon, sabi niya rito, pakilagay ito ni. Yan, basahin natin. Ito kuminsan yung ginagawa natin. Isa pa. Wala. Okay, ito. Sometimes, trusting in Him completely must be taught, but we must surrender to His plan. Di ba napakalinaw? Minsan, ginagamit natin yung ating mga sarili, ang ating mga isip. Pero napakahalaga na ito ay i-connect natin. Di ba, ito yung tao eh. No, ang galing natin magdesisyon. Galing natin mag-isip. Yung para bagang sinasabi rito na kapag tayo ay mag-isip, kapag tayo ay mag-implement sa ating mga iniisip, dapat ito ay nakakonik sa plano ng Diyos. Hindi naman tayo nabubuhay sa, di ba, yung ilaw, saan nanggagaling?
Saan ang galing yung ating power? Saan ang gagaling ito? Sa Meralco. Praise God. Kapag nakakunig ka sa Meralco at sinindihan mo itong ilaw na ito ay magkakaroon ng power. No? Praise God. Ngayon may mga, ano tawag dito? May mga solar na eh. Para makatipid tayo sa kuryente, dapat bumili tayo ng solar. No? Para medyo makatulong sa ating konsumo, sa ating monthly na ginagamit sa kuryente, dapat gumamit din tayo ng solar. Pero ang solar ay hindi talaga konkretong pamamaraan para supplyan yung ating pangangailangan na kuryente. Praise God, mayroon siyang limit. Mayroon siyang hangganan. Parang sinasabi rito ni Haring Solomon na kung gusto mong tumuloy o ipagpatuloy ng Diyos ang kanyang pagtatagumpay sa buhay mo, ito yung gawin mo. Must surrender to His plan. Nagpaplano ka, mag-aasawa na ako next year. Bibili ako ng bagong brand new car. Magigirlfriend ako next year. Ba yung mga napakagastos na mga estilo ng buhay? Praise God. Pero ito ba lahat ay itinatanong natin sa Diyos? Lord, this is your plan? Ito ba plano mo sa akin? Ito ba, Panginoon, kalooban mo? Praise God. Kaya kadalasan yan, kapag hindi natin pinapakinggan ng Diyos, hindi tayo maging successful. Yung kapatid ko nga sa Kalumpit, si Fidel, no, mga anak niya, 2 babae at isang lalaki. Lahat yun, nag-iba ng course. No, nag-iba ng kurso. Dati ganito siya. Nung medyo magkaisip ng nguti, nag-iba, nagbago. Sabi niya sa akin, nahihirapan ako magpapaaral sa inyo ah. Akala niyo ba madali lang yon? 3 kayo, 1,500 ang iyong baon sang araw. Hindi pa kasama yung mga tuition fee, yung mga miscellaneous, yung mga etc., ganyan-ganyan. Sabi ko sa kapatid ko, relax ka lang. Alam mo ba yung mga pinag-aaralan nila, pagdating ng araw, magagamit nila yon. Diyan pa ba kayo? Praise God. Magagamit nila yon. Imagine mo ang talitalino mo tapos mag-aaral ka ng culinary. Yes! Magagamit mo ba yung pagluluto? Siyempre naman kasi pagdating ng araw, magkakaroon ka ng asawa at mga anak. O di tuloy-tuloy ang iyong napakinabangan mo ngayon ang iyong pinag-aaral patungkol sa huwag mo lang sayangin. Huwag mong kalimutan. Huwag mo iwalang bahala. Pinag-aralan mo yan. Praise God. Niloob yan ng Panginoon para gamitin natin ang ating mga natutunan. Next. Cried out to God. Sabi niya, lagi tayo mag-pray. Pray. Panalangin. Mga Koreano, kapag sila ay nagpipray at nakahawak sa puno, bago matapos ang panalangin, yung puno, tanggal. Ganun sila katindi mag-pray. Cried out to God. Wala ba nakalagay dyan? Ayan o, pangalawa. Lagi kang sabihin mo lagi sa Panginoon. Ipakiusap mo lagi. Iparating mo lagi sa Kanya. Katulad ng babaeng balo sa chapter 18 ng Lucas. Praise God.
Siya naman nagbibigay ng desire sa puso mo na itong bagay na ito ay kailangan mo. Praise God. Kaya kailangan natin sa panahon natin ngayon, hindi po yung wisdom ng sanlibutan. Kailangan natin ng wisdom galing sa Panginoon. Surrendering to God, being with our lips and thoughts. We need more than commitment to depend on Him. Surrendering. I-surrender natin palagi sa Diyos. Praise God. Akala ng Israel, sa pamamagitan ng giyera, masusolusyonan ng kaguluhan. Akala natin kung minsan, sa pamamagitan ng pagtatalo at pag-aaway sa ating tahanan, masusolusyonan natin ang mga problema. Magdepende tayo lagi sa Diyos. Depend on Him. Lagi na sa Panginoon yung ating mga desisyon. We need to cry out to Him to show what the difference. We need to cry out to Him to show what dependent. Difference yung aking pagkabasa, dependent. Lagi tayong nakadepende sa salita ng Diyos. Huwag tayong pa-impluhensya palagi sa mundong ito. Ang mundong ito, ang lahat ng tao ay dinadaan nila sa kinang, sa kintab, kinang ng sanlibutan. Kayamanan, huwag tayong dumupindi sa kanila. Dapat tayong mga anak ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng paninindigan na tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga anak ng Diyos. Depend on Him. Sa lahat ng iyong gagawin, siya yung, ano yung nakalagay dyan? Chapter 3, verse 6. Sabay-sabay. Di ba? Sa lahat ng inyong gagawin, siya nga'y alalahanin. Lord, kalooban mo ba ito? Kalooban mo tayo, Lord, kasi sobrang ganda. Ang sexy. Ito na nga, Lord. Ang tanong, sumang-ayon ba ang Panginoon? Praise God. Isa para tayong nasa Genesis chapter 11. Nabasa niyo ba yung pagtayo ng Torre ni Babel? Nabasa niyo ba yon? Torre ni Babel. Ang Torre ni Babel ba kalooban ng Diyos o kalooban ng tao? If God's will or man's will? Ito ba ay masasabi natin kalooban ng tao o kalooban ng Diyos? Kaya ano nangyari sa Torre ni Babel? Gumuho, bumagsak. Yes. Ang kanilang iniisip para abutin nila ang Panginoon. Kailan pa ba tayo magtayo ng Torre ni Babel? Samantala nandyan na yung krus ng ating Panginoon. Samantala ng nagkatawan tao na ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas at dalhin sa buhay na walang hanggan. Praise God. Lagi nating isipin, Lord, ito ba kalooban mo? O kalooban ko lang? Alam niyo po ba, mayroong kaibahan ng kalooban ng tao at ang kalooban ng Diyos? Amen? Ang kalooban ng Diyos, medyo mahirap yan.
Ang kalooban ng tao, madali lang. Ito pa isa. Umalis si Jacob sa Haran. Genesis chapter 27 ito kung di ako nagmali. Umalis si Jacob sa Haran, dala ang basbas ng kanyang amang si Isaac. Ang usapan, doon ka kumuha ng iyong mapangasawa sa lugar na kung saan nakatira ang iyong tiyo. Ano ba? Liban ba o laban? Laban. Yan, di ba? Doon ka kumuha ng pangasawa. Praise God. Bakit ba naituturo natin ito ngayon? Alam nyo na. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo na. Praise God. Maging sa pagpili nito, dapat magiging matalino tayo. Kailangan natin ng wisdom. Praise God. Hindi ko kayo kinikriticize dahil meron kayong girlfriend, meron kayong boyfriend. Napakaganda na every Sunday, yung ating mga girlfriend, yung ating mga boyfriend, dadalhin natin sila sa church. Kasi walang ibang solusyon, no? Upang bigyang kasagutan ang problema natin sa ating lipunan. Kung hindi ang karunungan galing sa Diyos. Praise God. O mga asawa ka doon. Ano makita ni Jacob si Raquel talagang, di ba? Nabasa niyo ba yun? Nandiyan pa ba kayo? Nung makita ni Jacob si Raquel, talagang sumimbuyo yung kanyang damdamin. Napakaganda. Balangkin. Maputi, balangkin. Ano ba yung balangkinita? Maputi, tapos umalab yung kanyang damdamin. Ito na, Lord. Ito na. Pero kung ating pong basahin sa bandang huli, praise God, sino yung totoong naging asawa ni Jacob? Si Raquel ba o si Leah? Bakit si Leah? Namatay si Raquel. Sino yung naiwan? Si Leah. Si Leah ang totoong asawa ni Jacob. Bakit pinatay ng Panginoon si Raquel? Praise God. Siya ay sumasamba at nagkaingat-ingatan niya yung Diyos-Diyosan, no, ng kanyang tatay na si Laban. Praise God. Sa awit, sabi niya, sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sige, Tony, pakilagay. When we pray, we admit that His way. No? Kapag nanalangin daw tayo, i-admit natin na, Lord, ito yung kalooban mo. Ito yung kalooban mo sa akin, Lord. Alam mo, kapag nanalangin ka, nakasama mo ang Panginoon, napakasarap. Amen? Nasubukan nyo na ba yun? Nagpipray kayo sa madaling araw, ating gabi, umaga, na para bagang kayo lang at ang Panginoon ang nag-uusap. Nasubukan nyo yon? Nasubukan nyo? Hindi nyo nasubukan. Ano nasubukan nyo? Madaling araw na nandun pa kayong dalawa, nagtitext-text. Napupuyat na ako. Hallelujah! Praise God. Psalms 127 verse 2. Pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga lingkod. Pahinga tayo. Pagdating ng ating mga trabaho sa buong araw, pagod tayo, magpahinga. Amen. Huwag nating gawin kalakasan
ang mga bagay na hindi naman nais ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating gamitin ang mga bagay sa mundong ito na hindi naman talagang katotohanan na magamit natin para maipakita natin ang pagmamahal at ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. When we pray, we admit that His way are higher. O, sabay-sabay, basahin natin. Than our. Siya. Siya yung pinaka-higher. Amen? Praise God. Siya yung pangunahin sa buhay mo. Nandoon yung ating respect. Nandoon yung ating pagsunod. Pakikinig sa kanyang mga salita. Kaya kung minsan, hindi na natin napapakinggan ang tinig ng Diyos, alam nyo ba ang dahilan kung ano? Because we are lack of prayer. Sa panahon ng ating pananalangin, yung mga oras at mga minuto na napapakinggan natin ang Diyos. Si Jacob nga'y natutulog. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahimbing, nagkaroon siya ng panaginip para lamang maipahatid ng Diyos sa kanya ang mensahe ng Diyos. Ngayon ba nangungusap pa ang Diyos sa buhay natin? O puro, alam mo na, sabi mo sa katabi mo, alam mo na? Diba? Uupo ka sa nasupuan, kukuya-kuyakoy ka. Marelax man lang yung mata mo, marelax man lang yung isip mo. Anong pinagagawa mo? Diba? Lalo mo lang pinabibigat. Karga ka ng suliranin sa batok mo. Isipan mo, puso mo hanggang sa ikaw ay next. Sa awit, sana ba? Psalms chapter 55 verse 17. Sa hapon, sabay-sabay. Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Ano sabi niya? Yan. Dito sa translation na hawak ko, umaga yung inuna niya. Sabi niya rito, so umaga't hapon, maging sa gabi. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin. Maga, hapon, gabi. Ginagawa ba natin to? Hallelujah. Praise God. Aking tinataghoy ang hinain at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Matuto tayong mag-pray, manalangin. Ang panalangin, siya po yung direktang kaugnayan natin sa Diyos. Next. Mali. We handle the decay of our lives. Sabay-sabay, basahin natin. Yung ating bahay, may pinto. Bawat pinto, may doorknob. At ang doorknob na ito ay may
maliit na bagay. Ito yung susi. Key. Susi. Ang sabi niya rito, hawak mo ang susing yan. Praise God. Pwede ba pumasok ka sa bahay mo, sa bintana ka dadaan? Ano tingin mo dun sa taong yun? Matino? Dadaan tayo sa pinto. Hawak natin ang susi sa ating buhay upang malaman natin at matutunan natin ang kanyang pangunguna. Lead us. But in order for what to work, we have to order. Praise God. Punta ka sa restaurant, nag-order ka ng kilawin. Ang ibinigay sa iyo, papaitan. Matutuwa ka kaya? Di ba? Kung ano yung order natin, yun lang ang ibibigay sa atin ng waiter. Bigyan mo nga ako ng di ba, yung mga fast food natin ngayon, may mga number. C3, C... Nag-order ka ng C3 tapos binigay sa inyo di ba? Mali. For what? To work, we have to. Kumisa kasi pagdating niyan sa ginagawa natin, doon tayo talaga nagkakaproblema. Na ang ginagawa natin ngayon, huwag na natin intayin yan, madating pa doon sa bukas, mga matatagal na panahon. Work. Work. Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagtatanim, ikaw ay mag-aani. Ano ba itatanim natin? Magtatanim ba tayo ng mga matitinik na halaman? Yung halaman na, iba yung kapatid ko sa Bata, nagkakaproblema, yung lalaki na ng mga puno Baka magbagyo, magkabagsakan yung mga yon. Sabi ko sa kanya, dapat tinanim mo rito yung mga rambutan, lansones, langka, di ba? Mapakinabangan. Diyan pa ba kayo? Yan. Pangatlo. Dali-dali lang Ano? Ano sabi niya? Sabay-sabay! Praise God. Run. Ano ginawa ni Jose? Sa asawa ni Potiphar. Araw-araw kinakalabit Kasi, wala naman si Potiphar Halika na. Di ba? Kuminsan kasi, parang ganito tayo. Kasama ako doon. Gusto natin lagi yung shortcut. Di ba? Gusto nating madalian. Praise God. Sabi ng mga matatanda, ang salapi o ang pera na nakuha sa madaling paraan ay madaling, diba? Shortcut lagi gusto natin. Praise God. Gusto ni Jose, siguro kung ako si Jose, kung ako yun sige, papatulan ko na to. Di ba? Nag-o-offer Meron ba nangyari sa buhay niyong ganyan? Nag-o-offer? Totoo ba yung kasabihan, kapag palay ang lumapit sa manok, tutukain? Tama ba yon? Mukhang napaisip tayo ng todo rito. Kapatid, mga kaibigan, almost 2 months na lang, 2025 na. Dapat tayo magmamatured. Amen? Praise God. Matatapos na lang ang pamahalaan ni Pastor sa ibabaw ng pulpitong ito. Hanggang ngayon parang, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Mali yun. Yung palay, kapag lumapit sa manok, nakakita na ba kayo ng mga manok na pumunta sa palayan? Yun ang tama. Walang palay na lumalapit sa, ano sabi na? Run from evil. Iwasan mo, layuan mo. Magagawa ba natin yon? Alok-alokin lang tayo ng konting halaga. Ito, okay to. Pag nag-invest ka rito ng ganitong 1,000,
Ang babalik sa iyo, hindi 1,000. Million. Praise God. Hallelujah. Hindi dapat ang aspeto o yung pag-iisip ng mga Kristiyano. Kasi tayo ay nakadepende sa ating Panginoon. Oh, ako nga minsan kumuha lang ako ng mga maliliit na item dyan sa home credit. Almost 2 weeks na, tuloy-tuloy yung tawag sa akin ng home credit. Sir, meron kaming offer sa'yo. Pwede ka mag-loan ng 150,000. Wow, simpleng mga bagay lang ginawa ko. Praise God. Yun ba ay papatulan natin? Yun ba ay i-grab natin? No. Purihin ang Panginoon. Dahil tayo ay may totoo at may tunay tayong relasyon sa ating Panginoon. Praise God. Yun ang ginagawa ni Satan. Mula pa doon sa Garden of Eden. Are you still there? Diyan pa ba kayo? No? Wow, ang ganda. Wow, ang sarap. Wow, ganito yan. Nagbabago ba si Satan? Nagbabago ba si Satan? Praise God. Kung mayroong mga bagay dito sa mundong ito na inaasahan nating magbago, yan ay hindi natin makikita kay Satanas. Kasi si Satanas, from the beginning, siya ay Satanas na. Praise God. Kaya lang yan lumalawak, kaya lang yan dumadami, kasi ina-appreciate natin. Ginagrab natin yung kanyang mga hallelujah. Na para bagang nawawala na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Nawawala na, nauubos na ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa mga material na bagay. Purihin ang Panginoon. Praise God. Run. From evil. Sige, Tony, pakilagay. Mabasa natin to kung ano sabi niya. Ayan o. Sabay-sabay. So much in this world can't matter of our relationship with God. Yung ating relationship, ang ating kaugnayan sa Panginoon, ang ating pagkakakilala sa Diyos, ay hindi ito sapat. Hindi ito kayang pantayan ng mundong ito, tandaan natin. Praise God, uulitin ko na naman yung 11:33 ng Romans. Praise God, walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi matarok, hindi maabot ang kanyang kapangyarihan. Yun ang Diyos natin. Amen? Praise God, mga simpleng bagay lang, mga natatangay tayo kaagad. First John chapter 2, verse 16. Tapos na tayo. Sabay-sabay. Ang lahat ng nasa ng sanlibutan, pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 14, hindi ako nagkamali. Sabi niya, my peace I give unto you. No? Ang aking kapayapaan ay bibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinigay ng sanlibutan. Praise God. Basahin nyo na lang sa bahay nyo. Kung hindi 14 yan, chapter 14, chapter 16, nandyan lang yan. Purihin ang Panginoon. Next.
Sabay-sabay. In the other word, the blessing come on our stumbling block. With these things of them as what we deserve or what we need to be happy. Praise God. Napakalinaw ng sinasabi. Natutuwa ba tayo? Naliligayahan ba tayo sa alok ng mundo? Kung totoong Kristiyano tayo, dapat inaalisan natin ito. Dapat tinatakwil natin itong mga bagay na ito. Praise God. Pwede ba tayong mamumuhay sa mundong ito? Kaya nga sabi ng Panginoon kay Lot, o sabi ng mga anghel, malis na kayo dito sa Sodoma at Gomorrang yan. Huwag lumingon. Kasi pag lumingon kayo, magiging haliging asin. Siguro payo ko dyan mga kapatid, tama na siguro yung mayroon tayong tahanan, mayroon tayong church, mayroon tayong pamilya, naglilingkod tayo sa Diyos. Yun na lang kaya yung ating pagyamanin. Yun na lang kaya yung ating pag-ibayuhin. Kasi ako naniniwala na pag wala na tayo rito, pag wala na ako rito, tuloy pa rin naman ang church na ito. Praise God. Di tayo mananatili sa mundong ito. Timothy, ito yung ating vision. Sabay-sabay. Ang mga itinuturo ko sa iyo, sige, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkakatiwala sa mga taong tapat na mapagtuturo rin naman sa iba. Praise God. Huwag natin i-stack. Kahit kapag kain, in-stack mo, yun sisira eh. Ang dami-dami mo nang natutunan. Ang dami-dami mo nang pinasok na trabaho. Ang dami-dami mo nang ginawa sa buhay mo. Pero nasaan ka ngayon? Baka yung problema mo, last 10 years, baka yun pa rin problema mo hanggang ngayon. Para bagang hindi tayo makaagod. Hindi tayo maka-recover sa buhay natin. Ang 40 days, naging 40 years. Imagine mo. Gusto mo bang madali? Gusto mo bang pagpapalain ka ng Panginoon? Ito na. Hallelujah. Magturo. Sabi mo nga sa katabi mo, magturo ako. Lagi na lang tayo, turuan. Magturo. Ano ba yung tinanggap mo? Ano ba yung narinig mo? Ibahagi mo sa iba. Doon din naman sa mga taong mapagkakatiwalaan na magturo din naman sa iba. Almost 2 years na nagtuturo dito si Pastor Rule. Pero wala pang may humahayo. Sulat tayo, basa tayo. Dapat pagkabasa, pagkasulat, apply agad. Masarap yung lechon. Masarap yung kaldereta. Pero kapag araw-araw, yun ang iyong kinakain. Hindi ka tatagal. Praise God. Dapat may iba ka namang putahe sa buhay mo. May iba kang mino. Praise God. Ganun tayo mga Pilipino. Hindi tayo nakukontinto sa isa lang. Dapat, gusto natin lagi marami. Alam mo ba kung saan manggagaling yung marami? Sa'yo? Sa akin, sa ating lahat. Hindi natin kasi ginagawa. Praise God. Tulad lang nitong ating pagsisermon dito. Pagkatapos nito, limot na lahat yan. Wala na. Paano naman? Paano naman si Pastor? Kabilang mata na lang yung nagbabasa eh. Hindi pa natin ginagawa. Punta kayo sa ibang church. Napakaganda ng mga preaching. Napakaganda ng mga teaching. Nagkaroon ng pandemic, sirado sila lahat. Praise God.
pang mga kalooban ng tao. Praise God. Kalooban lagi ng tao yung ating sinusunod. Bakit hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos? Praise God. Dumami ang tao. Praise God. Nasaan na tayo? Proverbs chapter 3 verse 8. Sabay-sabay. Ayan. Praise God. Pasensya na po sa mga pasensya na po sa mga mahihilig sa buto-buto. Amen. Ito'y kagalingan. Ito ay magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawaan sa iyong mga buto. Salamat sa Diyos. 68 na ako. Parang wala pa rin naman akong arthritis. Wala pa rin naman akong rheuma. Medyo meron lang ako konting mga galos-galos dyan dahil sa, di ba, diabetic. Purihin na, pero tatagal pa rin naman tayo eh. Di ba? Praise God. Purihin ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, tatagal pa rin naman ako. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Praise God. Now, yun yung pangako ng Proverbs chapter 3, verse 8. Next. Sabay-sabay. Di ba? No? Put in order for this to happen, we have to make a serious change. Praise God. Ang ating buhay ngayon ay very dangerous. No, kaya dapat seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Praise God, kapag magpapagamit tayo sa Panginoon, seryosuhin natin. Amen. Di yung iikot-ikot lang yung tingin natin. Pagtapos mayroon tayong hindi magustuhan. Ano ka ba? Hindi ganoon ang attitude ng mga Kristiyano. Parang nakikiramdam ka lang lagi. Kabahagi ka sa church na ito. Mayroon kang boses. Mayroon kang mga pamamaraan na maaring iambag. Purihin ang Panginoon. Magagamit ka ng Panginoon. Pero kung minsan yung ating pagsiserve sa Panginoon, parang, di ba, happy-gulaki lang. Magawa ko yan, okay lang. Hindi. Hindi natin alam na yung mga ginagawa natin na ibinigay ng Diyos sa atin, malaking pananagutan natin dyan. Paghahanapin sa atin yan ng Diyos. Praise God. Pangapat, put God first in your life. Di ba yung mga 1960s pa ito eh. Meron kaming inaawit pagdating ng giving. Pagdating ng pagbibigay, seek ye first the kingdom of God. Diba? Ilagay natin lagi sa unahan ng ating Diyos. Siya yung ating guro, siya yung ating friend, siya yung ating master, siya yung ating teacher. Praise God. Yung ating mga hawak, yung ating mga tinatangkilik, bigay din naman sa atin ng Diyos yan. At sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik, parangalan natin ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Nasa payatas pa ako, dami-dami ko na nakita, narinig.
Alam mo, pastor, pag ginawa sa akin ng Panginoon to, ito gagawin ko. Praise God. Hanggang ngayon, walang nagawa. Purihin ang Panginoon. Buti pa ako minsan tahimik eh. Amen? Mas magaling pa ako minsan yung tahimik. Put God first in your life. Sige, pakibasa. When something good happen. Simple lang. Ang buhay na ito, ibinigay sa atin ng Diyos para mamuhay tayo ng maayos, simpleng buhay. Sa anong pamamaraan? No? Kapag siya yung ating head, siya yung nangunguna sa atin. Ngayon, kung plano mo ng mag-asawa, wala naman problema ron. Kung plano mo na mag-boyfriend, wala naman problema. Pero huwag mo lang sisihin ng Diyos. Pagdating ng araw, kasi baka mamaya, hindi yan ang kanyang kalooban. Praise God. Ayan. Basa, verse 9. Chapter 3, verse 9 and 10. Basahin natin. Ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan. Praise God. Praise God. Ano ba yung lagayan natin ng alak? Ang ating puso. Mapupuno lagi ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang ating isipan ay laging pupunuin ng kalooban ng Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagagawa natin hindi ang ating kalooban, kung hindi ang nais ng Panginoon. Praise God. Parangalan natin. Ano pa sabi niya sa panghuli? Meron pa isa. Magtatapos na tayo. Yan. O basahin ko na lang. If we can trust God with the purse. Sabay-sabay. Sige, go. Diba? Diba, mga kapatid? No? Kapag inuna natin, inilagay natin sa Diyos ang ating pagtitiwala, no, magiging healthy yung ating Christian life. Praise God. Hindi yung para kang laging pagod, laging puyat, tulog ng tulog, puyat. Ano pa ba? Kain ng kain, payat. Praise God. Depend on Him. Dipindihan mo lagi ang iyong sarili. Itayo mo lagi ang sarili mo sa kapangyarihan ng Diyos. Siya yung gagawa sa iyo. Gagawin lang sisidlan ng Panginoon ng ating mga buhay. Gagawin lamang imbakan ng Panginoon ng ating mga sarili para magawa, para lumawak, para malayo ang marating ng pagpapala ng ating Panginoon. Praise God. Napaganda po ng aral ni Solomon. Isa pong aral na kapag magbibigay ng tulong sa atin kung paano tayo mamuhay, ng matiwasay, mayroong kapayapaan, diba? Mayroong katiyakan, mayroong pagpapala, mayroong kalakasan, mayroong kagalingan. Ano pa ba? Kasama ng ating mga mahal sa buhay. Mag-serve tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos. Isang araw lang itong mundong ito, magugunaw ito. Mawawala ito. Sabi ng Panginoon, walang bato maitira sa kapwa bato. Lahat guguho. Praise God. Pero ang spiritual natin, bato ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Let's pray.
Father in heaven, salamat po. Naranasan namin sa umagang ito, we are satisfying in ourselves, Panginoon. Dahil ang mga salita mo, buhay at makapangyarihan na aming pong napagnilayan sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, para ma-force namin ito sa aming mga sarili. Pilitin namin, Panginoon, ang aming mga sarili na maitanyag ka, maitaas at maihayag ka. Binababa namin, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga sarili bilang pagkilala, pagtanggap at pagsunod sa inyong mga salita. Totoo nga po, Panginoon, na kung wala ka, wala kaming mararating. Wala kaming sapat na lakas at mga pamamaraan upang magiging matagumpay sa mundong ito. Kaya narito ang iyong mga salita, narito ang iyong mga katuruan upang kami gabayan, samahan, pangunahan, at ihatid sa isang buhay na matagumpay. Salamat po. I-bless mo po, Panginoon, ang Silanganan Community Christian Church. Lahat ng membro, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga anak, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, Panginoon. I-bless mo para magamit po ito, Panginoon, at makatulong sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, Ama. Dalayan ko po, Panginoon, na yung mga may mga problema, huwag mong kalimutan, huwag mong kaligtaan, Panginoon. Tinataas ko po ito sa inyong harapan, Panginoon. Iba-iba ang aming sitwasyon, but iisang Diyos, makapangyarihan at buhayin na siya naming pinaglilingkuran sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa pagpapala mo. Salamat po sa biyaya mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon.